nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Salita ng Diyos ang buto sa tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipunpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao, at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon. Sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo. Palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig sa 100, may tig-60 at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo pong na mga napupunta dito sa Quiapo ay naniniwala na pag tumawag sa Poong Nazareno ay pinagpapala. Talagang mapagbiyaya. At maraming grasya ang binibigay ang Poong Jesus Nazareno. Pero bakit yung iba umaasenso? Yung iba naman hanggang ngayon ay wala pa rin. Para bang walang nangyayari sa buhay. Saan ba tayo nagkakaproblema? Ano bang pinagkaiba natin doon? Pare-pareho naman tayong nagdasal. Pare-pareho naman tayong nagsimba. So ano bang pinagkaiba? Bakit sila umasenso na? Bakit sila naging maayos na ang buhay? Pero bakit tayo, o bakit ikaw, nagtatanong pa rin, ba't hindi ako umaasenso? Dinidinig ba ng Panginoon ang ating panalangin? Sa tingin ko, wala namang duda na tayo po ay pinakikinggan ng Diyos. Lahat ng panalangin natin, gaano man tayo karami dito, kahit yung mga nasa abroad na nanonood sa Facebook Live, naririnig ng Diyos ang panalangin yan. Dinidinig ng Diyos ang ating panalangin. Ngayon, sa tingin ko, ang problema ay hindi tayo pare-pareho kapag nakikinig sa salita ng Diyos. Sabi nga natin, sa bawat misa, sa bawat pagpapahayag ng salita ng Diyos, ito yung paraan, isang paraan para maiparating ng Diyos ang sagot
sa iyong panalangin. Kaya lang, kapag nagsasalita na ang Diyos sa pamamagitan ng mga pagbasa, wala, iba-iba tayo ng itsura. Yung iba tulala, yung iba nakatingin sa kung saan man, yung iba ang daming iniisip, na ibigay na yung biyaya pero dahil nga ang daming iniisip, may mga umaagaw na atensyon, minsan habang nagbabasa nga tayo dito, no, kung sino-sino tinitingnan natin, minsan naman nadidistract tayo ng mga galawan ng galawan, kaya tuloy imbis na makapag-focus, wala. Sa tingin ko doon tayo nagkakaproblema. At yun yung dapat nating tingnan at bigyan ng pansin. Kasi ilang taon na ba tayong nagsisimba? Siguro naman wala naman dito isang beses pa lang. Kumbaga hindi na mabilang yung nagpunta ka ng simbahan. Pero ano bang naaalala po ninyo ng mga salita ng Diyos na lagi mo ng baon-baon? Minsan sasabihin ninyo, pag umating kayo ng misa, uy, ang ganda-ganda naman ng homily. Pero pag tinanong mo, wala naman naalala. Ano yung naalala mo doon? Wala lang. Basta maganda. O, di ba? May problema tayo doon. Parang pag nanood ka ng sine, na-appreciate mo, nagandahan ka, pero hindi mo maikwento. Anong aral ang napulot mo? Pag nanood ka ng concert, wala. Naglulundag ka lang, pumalakpak ka lang, pero wala. Yun yung problema natin. Kaya nga, di ba, kung gusto mong maging maayos talaga ang buhay mo, kung gusto mo talagang maging maayos ang relasyon ninyo, ang susi nasa pakikinig. Nasa pakikinig. Uy, gising. Wala na naman napakinggan. Di ba? Minsan sinasabi, pasok dito, labas dito. Kaya, walang na-retain. Ang susi, sabi nga ni Kristo, sa Ebanghelyo natin, ang may pandinig, makinig. Lahat naman tayo may tenga. Dalawa nga yan, di ba? Isa lang ang bibig, dalawang pandinig. Nandun pala yung susi. Kaya nga, ito pinagdidiinan ko, ang may pandinig, makinig. So, maintindihan natin yung mga kapatid na may problema sa pandinig, na wala talagang narinig. Kaya lang tayo, normal naman, pero bakit walang napakinggan? Lalabas ka na naman dito, hindi mo na naman alam, ano ang gagawin ko? Binigay na ng Poong Nazareno yung dapat mong gawin. Yung dapat mong sabihin, yung dapat mong ikilos, pero wala na naman. Tinan niyo mga katabi ninyo, tulala, di ba? Tulala. Yan, ganyan. Kaya, ngayon, kung sakasakaling nagtatanong kayo, bakit hindi ako pinapakinggan ng Diyos? Ikaw ba nakinig sa Diyos? Ulitin ko po, walang duda, pinakikinggan tayong lahat ng Diyos. Pero kapag nagbabato na ang Diyos ng kanyang mga salita, ang tanong, ikaw ba nakikinig? At kung nakinig ka, ikaw ba handa mong gawin kung anong sinabi ng Diyos? Ang may pandinig, makinig. Amen.